Yo mga idol, so ngayon nga ay pag-uusapan natin kung kaya bang talunin ni Naruto yung 4 na Kage. Pero bago yon, kung bago ka pa lang sa aking channel ay mag-subscribe ka na. Dahil sobrang laking tulong na nga yan para sa pag-unlad ng ating channel. At i-click mo na din yung notification bell para lagi kang updated sa mga bago nating uploads. So game, paano nga ba kung sakaling labanan ni Naruto yung 4 na Kage? Bali ang ilalaban nga natin sa 4 na Kage ay yung Naruto na walang Kurama. Dahil alam naman na natin na kayang-kayang talunin ni Naruto yung 4 na to ng sabay-sabay pag nasa kanya si Kurama. So kaya pa din ba silang talunin ni Naruto ng sabay kahit Sage Mode lang ang gamit? Bali bago tayo magkaroon ng konklusyon ay i-breakdown muna natin yung abilidad na mayroon ang current Naruto at kasalukuyang abilidad na meron ang 4 na Kage. Unahin na natin si Naruto. So kahit wala na si Kurama ay may mga destructive jutsu pa din itong si Naruto na kayang gamitin. Nandyan yung iba't ibang klase ng Rasengan gaya nitong Rasen Shuriken na once na tumama sa target ay siguradong todas. Kaya niya pa din mag-summon ng mga higanteng palaka na nagmula sa Mount Myoboku na pwedeng makatulong sa kanya sa labanan. At syempre itong Sage Mode na mas ine-enhance or mas pinapalakas pa yung mga jutsu na kayang gawin ni Naruto. At wag din nating kalimutan yung Shadow Clone Jutsu. So kaya niyang maglabas ng libu-libong Shadow Clone para ipang-bait or pampagulo sa kalaban. Next ay itong si Gaara. So nagtataglay nga siya ng magnet release kay Genkai na kung saan kaya niya ngang kontrolin yung buhangin. Pwede niyang gamitin pang-atake at napaka-effective pang depensa. So siguro magiging threat lang itong si Gaara kay Naruto kung Jinchuriki pa din siya ng Shokaku. Pero ngayon ngang matagal nang wala sa kanya yung Shokaku ay hindi na ganoon kataas yung chakra reserves ni Gaara. At di rin siya kalakasan pagdating sa Taijutsu. So next ay itong si Darui. So maraming alam na jutsu itong si Darui tulad ng Water Formation Wall at itong Storm Release Laser Circus. Bali madalas niyang gamitin ng sabay yung kanyang Lightning at Water Release. At ang kilala nga natin sa kanya ay yung kanyang Black Lightning na mas malakas kung ikukumpara sa normal na Lightning Release. Pero di ko din nakikitang threat to para kay Naruto. Dahil para sa akin mas malakas pa nga itong si Gaara kaysa dito kay Darui. So ang si Gaara ay kaya ni Naruto malamang sa malamang kayang-kaya din ni Naruto itong si Darui. Next ay itong si Karotsuchi. Kilala naman siya sa kanyang mga earth release na jutsu at kaya niya nga din gumamit ng lava release. At masasabi kong malakas yung taijutsu nitong si Karotsuchi. Nakita na nga din natin minsan na madali niyang napatumba yung ilan sa mga shadow clones ni Naruto. Pero ngayon kasi napakarami ng experience ni Naruto sa labanan. Kaya para sa akin hindi niya pa din kakayanin si Naruto. And last ay itong si Chojuro. So wala nga akong nakikitang espesyal dito kay Chojuro. Bukod sa hawak niyang isa sa mga legendary swords which is itong Hirame Kare. So hindi nga kalakasan itong si Chojuro para sa akin. Pero kung usapang Kenjutsu naman ay masasabi natin na mas malakas siya kaysa kina Darui at Karotsuchi. Pero bukod doon wala na. Para sa akin hindi pang Kage level yung lakas nitong si Chojuro. Kaya hindi magiging threat itong si Chojuro para kay Naruto. So mag-move on na tayo sa kanilang labanan. Alam naman natin na kapag nilabanan sila ni Naruto ng one-on-one or ng isa-isa kayang-kaya niya itong talunin. Ang tanong kaya niya kaya ng sabay-sabay? So para sa akin kaya pa din silang talunin ni Naruto ng sabay. Di nga lang magiging madali. Madaming matatalinong diskarte si Naruto na pwedeng gawin. Nandyan yung shadow clone niya para gawing bait or pain sa gagawin niyang diskarte. Nandyan yung mga higanteng palaka na pwedeng mag-bite time sa ibang kalaban habang tinatapos yung isa. Nandyan yung Sage Mode na magbibigay sa kanya ng mala observation haki na pakiramdam. At Rasen Shuriken na pang finishing or panapos na atake. So wag lang madadamage ng malala itong si Naruto dahil wala na nga siya ngayong regeneration ability na galing kay Kurama. Dahil once na madamage siya ng malala baka maging dahilan pa ito ng kanyang pagkatalo sa 4 na Kage na to. Basta patamaan niya lang ng tig-isang Rasen Shuriken sina Gaara at Darui
ay pwede niya nang labanan ng taijutsu sina Chojuro at Karutsuchi. So para mas ma-imagine nyo, napakalakas ng taijutsu nitong si Naruto. Nakita nyo naman kung paano nakasabay kahit papano yung base form Naruto noon sa taijutsu ng isang god level na si Momoshiki. Pero opinion ko lang naman tong mga to. So 70% sure ako na kaya niyang talunin ng sabay yung 4 na Kage na to. Matatalo niya to gaya ng ginawa niyang pagtalo noon sa 6 Paths of Pain na masasabi nating mga Kage level din yung lakas. Lalo na ngayon na mas madami pang experience sa labanan itong si Naruto. And dyan na nga nagtatapos ang topic natin na kung kaya bang talunin ni Naruto ng sabay yung 4 na Kage. So kung nagustuhan mo itong ginawa kong video ay bigyan mo na to ng isang bagsak na like. At syempre mag-subscribe ka na din para lagi kang updated sa mga bago nating uploads. So salamat mga idol. Okay.